Sa nakaraang season, naging kapitan ng First Division si Takamichi ng Toman at bumalik siya sa future para tignan ang resulta. Nalaman niya na naging matagumpay siya sa buhay at naging isa sa pinakamataas na executive ng Toman. Pero bigla silang dinakip ni Kisaki dahil naniniwala ito na sila ni Matsuno ay mga traidor. Binaril ni Kisaki si Matsuno sa ulo at tuluyang nawalan ng buhay. Sa pagpapatuloy, pagkatapos barilin si Matsuno ay si Takamichi naman ang gustong isunod ni Kisaki. Ganun pa man sa sandaling papuputukin na ni Kisaki ang baril ay biglang namatay ang mga ilaw. Nagising si Takamichi sa labas at nakitang nakatayo sa kanyang harapan si Kazutora. Pinasalamatan ito ni Takamichi pero bigla siya nitong binanatan. Kazutora! Ayon kay Kazutora, nagagalit siya sa Toman dahil naging masama na ang mga ito, tapos sinabi na wala siyang pakialam kay Takamichi at si Matsuno talaga ang gusto niyang iligtas. Kinuwento ni Kazutora na sinundo siya ni Matsuno matapos niyang makalaya, para humingi ng tulong na ibalik ang Toman sa dati dahil ang kasalukuyang Toman ay tuluyan ng naging masama. Lumalabas na kasabay ng Toman ay naging masama na rin si Takamichi kaya hindi na ito mapagkatiwalaan ni Matsuno. Sinabi ni Kazutora na hindi ang kasalukuyang Toman ang gustong protektahan ni Baji. Sumang-ayon si Takamichi at sinabi na hindi rin ito ang Toman na minahal niya. Pagkatapos ay sinabi ni Kazutora na dapat nilang ibalik ang kanilang Toman. Sumakay si Takamichi sa kotse kasama si Kazutora. Nalaman niya kay Kazutora na noong nakaraang buwan ay nawala si Mitsuya at hindi na ito natagpuan. Sunod ay tumunog ang cellphone ni Kazutora at nabalitaan nilang pinatay sina Pa at Peian. Dahil dun ay na-realize ni Kazutora na sinisimulan na ni Mikey na alisin ang mga lumang miyembro ng Toman dahil hindi na ito nagtitiwala sa mga dati niyang kaibigan. Hiningi ni Kazutora ang tulong ni Takamichi na ibalik si Mikey sa dati. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Kazutora na ang mga natira sa biker gang na Black Dragon ay sumali sa Toman at naging mahahalagang alagad ni Mikey. Ayon pa kay Kazutora ay kasalukuyang kumikita ng sandamakmak na pera ang Toman dahil sa Black Dragon at ito ang dahilan kung bakit nagiging masama si Mikey. Pinaliwanag ni Kazutora na nagtutulungan sila ni Matsuno na ibalik ang Toman. Kaso nagkamali ng galaw si Matsuno kaya napatay ito ni Kisaki. Sinabi rin ni Kazutora na sa tulong ng isang detective ay nalaman nilang si Kisaki ang nag-utos na patayin si Hinata. Kaso hindi pa rin mahuli si Kisaki dahil meron itong alibay. Dinala ni Kazutora si Takamichi sa isang eskinita kung saan may gustong makipagkita sa kanya. Natuwa si Takamichi nang makita na ito ay si Naoto pero bigla siyang inaresto nito sa kasong pang-uudyok sa pagpatay. Dinala ni Naoto si Takamichi sa pulisya at ipinakita dito ang isang video na lihim na ni-record ni Matsuno. Pinapakita sa video na inuutusan ni Takamichi si Akun na pumatay ng isang tao. Lumalabas na inutusan ni Kisaki si Takamichi na mag-utos ng tao na gagawa ng pagpatay. Sa sunod na video na pinakita ni Naoto ay makikitang nagwawala si Takamichi sa sobrang galit dahil nalaman na nito na ang target pala ay si Hinata. Ayon kay Naoto ay itinatago ni Matsuno ang mga video na yun para maprotektahan si Takamichi. Matapos malaman na siya ang pumatay kay Hina ay gusto nang sumuko ni Takamichi. Ganun pa man ay pinalakas ni Naoto ang loob ni Takamichi, dahil naniniwala si Naoto na si Takamichi lang ang makakapagligtas sa Toman at kay Hinata. Pagkatapos nun ay sinabi ni Naoto kay Takamichi na tila may dahilan si Kisaki kung bakit nito patuloy na pinapatay si Hinata. Biglang naalala ni Takemichi na tinawag siya ni Kisaki na kanyang bayani. Bago pa kunin ng ibang mga pulis si Takamichi ay iniabot na ni Naoto ang kanyang kamay, tapos sinabi na ang nangyari sa pagitan ni Takamichi at Kisaki sa nakaraan ay ang susi para mailigtas si Hinata. Sumang-ayon si Takamichi at nakipagkamay kay Naoto. Pagbalik sa nakaraan, natagpuan ni Takamichi ang kanyang sarili na naglalaro ng bowling. Dito ay nakita niya na bobo sa bowling si Hina. Kaya nag-decide siya na magpakitang gila sa harap nito at umiskor ng isa pang strike. Huh? Oh, wow! You and I are perfectly in sync. Kasabay ni Takamichi na nakaiskor ang isang lalaki na nagpakilala bilang Hakai, ang vice captain ng 2nd Division. Nagtaka si Takamichi dahil sa pagkakaalam niya ay miyembro ito ng Black Dragon. Naalala ni Takamichi ang sandali na sinabi sa kanya ni Kazutora na si Hakai ang ika-11 pinuno ng Black Dragon. Ayon pa kay Kazutora, naging pinuno si Hakai ng Black Dragon dahil pinatay nito ang huling pinuno para sa pera. Pinuri ni Hina ang pagiging matangkad at payat ni Hakai kaya nagselo si Takamichi. Dahil dun ay nag-decide si Takamichi na makipagkumpetensya kay Hakai.
Oh, thanks. Sa huli ay natalo si Takamichi sa lahat ng laro at napilitan na sumama sa bahay ni Hakai. Dito ay nalaman ni Takamichi na magkapatid si Hakai at ang babaeng kasama nito na si Yuzuha. Nagtataka si Yuzuha kung paano naging kapitan si Takamichi kasi daw mukha itong mahina, hindi tulad ni Hakai na malakas. Sumang-ayon si Hinata at sa sandaling iyon ay biglang nag-freeze si Hakai. Ipinaliwanag ni Yuzuha na si Hakai ay hindi sanay na kinakausap ng mga babae kaya bigla itong napapatigil. Dahil doon ay nagduda si Takamichi kung ito ba talaga ang Hakai Shiba mula sa Black Dragons. Tinanong ni Takamichi si Hakai kung nakakasundo nito ang kanyang kapitan na si Mitsuya. Bago sumagot ay sinabihan ni Hakai si Takamichi na itigil ang pagiging magalang dahil magkasing edad lang sila. Ayon kay Yuzuha, si Mitsuya ay parang isang nakatatandang kapatid kay Hakai. Tapos pinakita na litrato ni Mitsuya ang nakalagay na wallpaper ng cellphone ni Hakai. Masaya si Takamichi na malaman na nagkakasundo si Hakai at Mitsuya. Pero nagtataka ito dahil ibang-iba ang Hakai na nakilala niya sa future. Pagdating sa bahay ni Hakai ay nakita nila doon ang mga Black Dragon. Dahil doon ay sinabihan ni Hakai si Takamichi na umalis. Nagsalita ang isang lalaking nagngangalang Hajime Kokonoy at naalala ni Takamichi na nakita niya rin ito sa future. Nagalit si Kokonoy nang malaman na si Takamichi ay isa sa mga kapitan ng Toman. Tapos ipinaliwanag nito na inutusan sila ng kanilang pinuno, na patayin ang sinumang miyembro ng ibang gang na tatapak sa kanilang teritoryo. Nagsimula ng palibutan ng mga Black Dragon si Takamichi pero hinarang ito ni Hakai at binanatan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hakai kay Takamichi sa pagkakasangkot sa kanya, tapos ipinaliwanag na ang boss ng Black Dragon ay si Taiju Shiba, ang kanilang nakatatandang kapatid. Tinutukan ng patalim ng lalaking nagngangalang Seisho Inui si Hakai, pero sinipa ito ni Yuzuha. Nagalit si Inui at sinabi na papatayin niya sina Hakai kahit kapatid ito ng kanilang pinuno. Natakot si Takamichi at nag-decide ng umalis dahil kailangan niyang protektahan si Hina. Kaso sa sandaling yun ay nakabalik na si Taiju at biglang binanatan si Takamichi. Tinanong ni Taiju kung sino si Takamichi at ipinaliwanag ni Kokonoy na ito ay kapitan sa Toman. Tumawa si Taiju at sinipa si Takamichi. Pagkatapos nun ay inutusan ni Taiju si Hakai na banatan si Takamichi hanggang sa mamatay. Kill him now! Nagpaliwanag si Hakai na hindi alam ni Takamichi na ang lugar ay teritoryo ng Black Dragon, pero walang pakialam si Taiju. Dahil doon ay nakialam na si Yuzuha pero sinampal lang ito ni Taiju. Sinaway ni Takamichi si Taiju kaya muling napunta sa kanya ang atensyon nito. Sinabi ni Taiju kay Hakai na manood tapos biglang binanatan si Takamichi. Pumagit na si Hina kaya inatake ito ni Taiju. Ganun pa man ay kinuha ni Takamichi ang lahat ng suntok na para kay Hinata. Hindi na matiis ni Hakai ang ginagawa ni Taiju kaya sinabi nito na aalis siya sa Toman at sasali sa Black Dragon. Tinanggap ni Taiju ang sinabi ni Hakai at binitiwan si Takamichi. Pagkatapos nun ay nagising si Takamichi na pasan ni Hakai sa likod, humingi ng paumanhin si Takamichi dahil napilitan si Hakai na umalis sa Toman. Ganun pa man sinabi ni Hakai na napagpasyahan na niya ito noon at nagpasalamat sa pagtindig ni Takamichi para sa kanyang kapatid. Nabanggit ni Hakai na may kailangan siyang gawin sa Black Dragon. Kaya naalala ni Takamichi ang sinabi ni Kazutora na pinatay ni Hakai ang pinuno ng Black Dragon. Habang nasa bahay, na-realize ni Takamichi na dapat niyang pigilan si Hakai na paslangin si Taiju para hindi matuloy ang mangyayari sa future. Kaso napahiya si Takamichi dahil naroon pala ang kanyang mga kaibigan at sinabihan siya nito na nababaliw dahil kinakausap ang kanyang sarili. Tinawag siyang kapitan ng mga ito kaya nalaman niya na kasapi na ito ng Toman at kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang division. Napag-usapan nila na maaaring magkaroon ng digmaan ang Toman laban sa Black Dragon. Dahil binugbog ng mga ito ang isa sa mga kapitan ng Toman. Ayon kay Matsuno, ang ika-10 henerasyon ng Black Dragon na pinamumunuan ni Taiju ang pinakamarahas at pinakabaliw sa kasaysayan. Tapos kinuwento ni Matsuno kung paano nalikha ang Toman ng dahil sa Black Dragon. Ayon kay Matsuno, naninirahan si Kazutora sa teritoryo ng Black Dragon noon at nagkaroon ng problema sa mga ito. Para mailigtas si Kazutora ay bumuo ng isang gang sina Mikey at tinawag itong Tokyo Manji Gang. Nilabanan ng Toman ang ika-9 na henerasyon ng Black Dragon at madali nila itong natalo.
Dahil doon ay sumikat agad ang Toman, ganun pa man ayon kay Matsuno ay malaki ang pagkakaiba ng lakas ng ika-9 at ika-10 henerasyon kaya mahihirapan ang Toman na muli itong talunin. Sinabi ni Takamichi na hindi na kailangan ng gera sa pagitan ng Toman at Black Dragon, dahil sa kanya lamang may atraso ang Black Dragon kaya siya ang mag-isang magre-resolba nito. Gustong makausap ni Matsuno si Takamichi ng mag-isa kaya sinakay niya ito sa kanyang motor at pumunta sa ibang lugar. Pagdating doon ay sinabihan ni Matsuno si Takamichi na mag-enjoy lamang, dahil ayon dito ay hindi iniwan ni Baji sa kanya ang Toman para lang ma-stress. Dahil doon ay na-realize ni Takamichi na hindi siya nag-iisa at nag-decide na sabihin kay Matsuno na siya ay nagmula sa future. Ibinunyag niya ang lahat, kung paano siya sumali sa Toman para mailigtas si Hina at maging ang sariling kamatayan ni Matsuno. Pagkatapos nun ay kinabahan si Takamichi pero naniwala si Matsuno, dahil ayon dito ay napapansin niyang minsan ay parang ibang tao si Takamichi. Bukod dun bago ang laban sa Valhalla ay narinig niya na sinabi ni Takamichi kay Baji na wag mamatay. Humanga si Matsuno kay Takamichi dahil mag-isa itong lumalaban kahit na walang natatanggap na pasasalamat. Hindi makapaniwala si Takamichi na paniniwalaan siya ni Matsuno kaya napaiyak ito sa tuwa. Kumuha ng makakain ng dalawa, hindi mapigilan na magalit ni Matsuno sa nalaman na pinatay siya ni Kisaki kaya gusto niya itong patayin, pero alam niyang hindi pwede dahil si Kisaki ay kapitan ng 3rd Division na mayroong 100 tauhan. Ganon pa man ay sinabi ni Matsuno na nasasabik siya dahil bubuo si Takamichi ng pinakamahusay na 1st Division, at gusto niyang manatili sa tabi nito hanggang sa katapusan. Kinabukasan ay nagtipon ng mga pinuno ng Toman, ipinaliwanag ni Drake na si Takamichi ay binugbog ng pinuno ng Black Dragon at ito ay isang deklarasyon ng gera. Dito ay naalala ni Takamichi ang sinabi ni Matsuno na si Hakai ay aalis sa Toman at dapat nila itong pigilan. Lumuhod si Hakai at sinabing handa siya para sa anumang parusa, pagkatapos ay hiniling kay Mikey na payagan siyang umalis sa Tokyo Manjigang. Tinutulan ni Takamichi ang pag-alis ni Hakai. Tapos naalala ang plan A ni Matsuno na bigyan ng dorayaki si Mikey. Gayunpaman, itinapon lang ni Manjiro ang dorayaki sa tabi at pinagalitan si Takamichi. Sunod na naalala ni Takamichi ang plan B at binasa niya ito, kaso wala palang kwenta. Ganunpaman, dahil kabilang si Hakai sa ikalawang dibisyon, nagpa siya si Mikey na hayaan si Mitsuya na kapitan nito ang magdesisyon. Sa huli ay hindi pinayagan ni Mitsuya si Hakai na umalis. You're not quitting Toman. Because I won't allow it. Naalala ni Hakai kung paano niya nakilala si Mitsuya, kung saan sinabihan siya ni Mitsuya na gamitin lamang ang kanyang lakas para protektahan ng iba. Pinuntahan ni Mitsuya si Taiju para kausapin at sumama sina Takamichi. Dito ay inalok ni Mitsuya ng kasunduan si Taiju. Nahahayaan niyang sumali si Hakai sa Black Dragon sa kondisyong palalayain ni Taiju si Yuzuha. Ayon kay Mitsuya, alam niya na gusto lamang ni Hakai na protektahan si Yuzuha mula sa pang-aabuso ni Taiju kaya gusto nitong sumali sa Black Dragon. Nagalit si Taiju at sinuntok si Mitsuya, pero nagawa nitong makasalag. Sinabi ni Mitsuya na kung tatanggapin ni Taiju ang kondisyon ay hindi magkakaroon ng digmaan. Tinanggap ni Taiju ang kasunduan pero hindi nito inamin na inaabuso niya si Yuzuha. Habang nasa daan, pinasalamatan ni Hakai si Mitsuya. Muling sinabi ni Mitsuya kay Hakai na gamitin lamang ang lakas para protektahan ang iba. Nang marinig iyon, naalala ni Hakai ang panahon noong mga bata pa sila at binisita niya si Mitsuya. Dito ay nalaman niya na walang tatay si Mitsuya at laging wala ang nanay nito kaya ito ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Nasabi ni Hakai na mahirap ang buhay ni Mitsuya, pero sinabi ni Mitsuya sa kanya na wag isumpa ang buhay na ibinigay sayo. Iniisip ni Takamichi na bumalik sa future para tignan kung may nagbago. Pero pinigilan siya ni Matsuno. Dahil ayon dito ay wala pa namang nagawa si Takamichi kaya maaaring walang nagbago. Bukod dun ay inaresto si Takamichi sa future kaya baka hindi na ito makabalik. Dumating si Hakai at gustong makipag-usap kay Takamichi. Ipinaliwanag ni Hakai na ang kanyang pamilya ay magulo, wala silang ina at halos hindi na umuuwi ang kanilang ama. Kaya si Taiju ang nagbabantay sa kanila bilang panganay, kaso mapanakit ito. Kaya lumaki si Hakai na iniisip na ang pag-ibig ay masakit. Gayunpaman ay nag-iba ang pananaw ni Hakai ng payuhan ito ni Mitsuya na gamitin lamang ang lakas para protektahan ang iba. Nagpa siya si Hakai na protektahan ang kanyang pamilya. Sinabi nito kay Taiju na siya ang tatanggap ng mga pambubugbog kay Yuzuha. Sa kasamaang palad, sinira ni Taiju ang kanyang pangako at binugbog pa rin ito si Yuzuha. Kaya ang pangakong ginawa ni Taiju kay Mitsuya ay siguradong hindi rin ito susundin.
Inamin ni Hakay na natatakot siya sa presensya ni Taiju at wala siyang magawa. Gayunpaman, buo na ang kanyang loob na umalis sa Toman at sumali sa Black Dragon para patayin si Taiju. Pagkatapos nun ay umalis na si Hakay at sinabi na masaya siyang makilala si Takamichi. Dahil sa mga narinig kay Hakay ay nag-decide si Takamichi na talunin ang Black Dragon. Ipinaalam ni Mitsuya kay Yuzuha na nakipag-usap siya kay Taiju. Dito ay sinabi ni Yuzuha na trabaho niya ang kolektahin ang mga nagbabayad kay Taiju, pero kahapon ay hindi siya inutusan na gawin yun. Nagpasalamat si Yuzuha kay Mitsuya. Sa pag-alis ni Yuzuha, na-realize ni Mitsuya na parang may mali dahil sobrang dali nang naging kasunduan. Pagkatapos nun ay isinama ni Mikey si Mitsuya sa isang Christmas tree, kung saan sinabi ni Mikey na kalahati na sa mga founding member ang nabawas, tapos sinabihan nito si Mitsuya na mag-promise na hindi sila iiwan. Sinabi ni Takamichi sa ibang mga opisyal ang balak ni Hakay na patayin si Taiju at gusto niyang sagupain ang Black Dragon, kaso hindi tinanggap ng ibang mga opisyal ang dahilan bilang isang bagay na dapat nilang ipaglaban. Pag-alis ng iba, na-realize ni Takamichi at Matsuno na kailangan nilang gawin ang misyon ng mag-isa, pero biglang bumalik si Kisaki at sinabing gusto niyang tumulong. Tumanggi si Matsuno kaya sinabi ni Kisaki na mahina na si Mikey at dahil lumalakas ang Black Dragon ay gusto niya itong talunin. Nagalit si Matsuno at tinutukan ng basag na baso si Kisaki, tapos sinabi na wag tawagin na mahina si Mikey. Ganun pa man ay tinutukan rin ni Shuji ng kutsilyo si Takamichi. Kaya napilitan si Matsuno na tumigil. Ipinaliwanag ni tita na mayroon siyang impormante sa Black Dragon at hiniling sa kanila na sumama. Pagdating sa lugar, tinanong ni Kisaki ang impormante kung saan at kailan si Taiju nawawalan ng bantay, ngunit bago pa itong makapagsalita ay biglang dumating si Kokonoy. Sinabi nito sa iba pang miyembro ng Black Dragon na kunin ang impormante. Ganun pa man nang makita ni Kokonoy ang pera sa mesa, sinabi nito na sasabihin niya kung ano ang gustong malaman nila Kisaki kapalit ng halagang 100,000 yen. Ibinigay ni Kisaki ang pera at tinanong kung kailan mag-isa si Taiju. Ayon kay Kokonoy, si Taiju ay Kristiyano at tuwing gabi ng Pasko ay mag-isa itong pumupunta sa simbahan para magdasal. Ganun pa man bago umalis ay nagbabala si Kokonoy na hindi mahina si Taiju. Pagkaalis ni Kokonoy, sinabi ni Kisaki kay Takamichi na inalam nila kung kailan mag-isa si Taiju para mapigilan si Hakay na patayin ito. Tinanong ni Takamichi kung bakit ginagawa ito ni Kisaki. Sumagot si Kisaki na gusto niya lang tulungan ang kanyang mga kasamahan. It'll be our own glorious Christmas night battle. What the hell is this guy really up? Tutol si Matsuno sa pakikipagtulungan kay Kisaki dahil ito ang pumatay kina Baji at Hinata. Kaya sinabi ni Takamichi na handa siyang makipagtulungan kay Kisaki para lang hindi mangyari ang future na kanyang nakita. Pagkatapos ay hiniling niya kay Matsuno na tulungan siya at pumayag naman ito. Matapos nun ay pinuntahan na nila si Kisaki para sabihin na pumapayag silang makasama ito sa misyon. Kinabukasan, habang nasa daan pa uwi ay nakita ni Takamichi sina Hina at Naoto, sabay silang naglakad at umupo sa isang bench. Nabanggit ni Hina na hindi na siya makapaghintay sa kanilang date sa Pasko. Kaya na-realize ni Takamichi na may ibang plano na siya sa Pasko at hindi malaman ang gagawin. Sunod ay nagulat si Takamichi dahil nalaman niyang kilala ni Hina si Kisaki. Ayon kay Hina ay pareho sila ni Kisaki ng pinapasukan na cram school noong elementary. Ayon pa kay Hina, si Kisaki ang pinakamatalinong bata doon at dahil close sila sa isa't isa ay madalas silang sabay na naglalakad pa uwi. Kaso pagkatapos nun ay nag-aral na si Kisaki sa isang pribadong middle school kaya hindi na niya ito nakita. Sinabi ni Takamichi kay Hina na isa ng miyembro ng gang si Kisaki at kapitan sa Toman, kaya nagulat si Hinata. Sinabi rin ni Hina na noong unang magkita sila ni Takamichi ay kasama niya si Kisaki. Kinuwento ni Hina na isang araw habang pauwi sila ni Kisaki, nakakita sila ng mga middle school na pinapahirapan ng isang pusa. Nagpa siya si Hina na pigilan ito at nakatakas ang pusa. Kaso dahil doon ay siya na ang gustong pahirapan ng mga kupal, buti na lang ay dumating si Takemichi at sinipa ang isa sa mga ito. Pagkatapos nun ay sinabi ni Takamichi na siya ay isang bayani, kaso lalo lang nainis ang mga kupal at binanatan si Takamichi. Pagkatapos mabugbog, sinabi ni Takamichi kay Hina na mag-isip muna bago sumugod tapos sabay alis. Ayon kay Hina, simula ng araw na yun ay na-in-love na siya kay Takamichi. Kinilig tuloy ang pototoy ni Takamichi. Pag-alis ni Hina ay tuwang-tuwa si Takamichi. Pero bigla nitong naalala ang sinabi sa kanya ni Hina sa future na nakipaghiwalay siya noong gabi ng ika-24 ng Disyembre sa Umishita Park. Napaisip tuloy siya kung ano ang dahilan ng pag-iwan niya kay Hina.
Isang lalaki ang lumapit kay Takamichi, ipinakilala nito ang sarili bilang Masato Tachibana, ang ama ni Hinata at Naoto. Pumunta ang dalawa sa isang kapihan, kung saan isiniwalat ni Masato na marami siyang narinig tungkol kay Takamichi mula sa kanyang asawa, at alam niyang nakikipag-date si Takamichi sa kanyang anak na babae. Nabanggit rin nito ang biglang pagdedesisyon ni Naoto na maging pulis at pinasalamatan si Takamichi. Lumalabas na alam ni Masato na dahil yun kay Takamichi. Natutuwa si Masato na malaman na talagang mabuti si Takamichi tulad ng kanyang mga narinig, pagkatapos nun ay may hininging pabor si Masato kay Takamichi. Samantala, nakauwi na si Hina at tinanong nito ang kanyang ina kung mahal pa rin nito ang kanyang ama, sumagot ang kanyang ina ng oo. Kaya hiniling ni Hina na sana 10 taon mula ngayon ay ganoon din ang sasabihin niya tungkol kay Takamichi. Pag-alis ni Masato, naalala ni Takamichi ang kahilingan nito na makipaghiwalay siya kay Hinata. Pinaliwanag ni Masato na ayaw niyang madamay si Hina sa kaguluhan na kinasasangkutan ni Takamichi na isang gangster. Dahil dun sa bisperas ng Pasko, sinabi ni Takamichi kay Hina na dapat na silang maghiwalay, at ang sinabi niyang dahilan ay may gusto na siyang iba. Nagalit si Hina at binanatan nito si Takamichi. Pag-alis ni Hina ay naalala ni Takamichi kung gaano siya kamahal nito, sobrang niyang pinagsisihan ang ginawa at umiyak. I'll protect you, huh? There's no one as cool as you. What have I done? Pagpunta ni Takamichi sa tagpuan ay tinawanan nito ni Shuji dahil lalo daw pumangit kasi namamaga ang mukha. Pagkatapos nun ay pinaliwanag na ni Kisaki sa kanila ang plano, kung saan aabangan nila si Taiju sa labas ng simbahan, habang si Takamichi naman ay kukumbinsihin si Hakai na wag nang ituloy ang pagpatay, tapos sa labas ay babanatan ni Kisaki, Matsuno at Shuji si Taiju bago pa ito makaharap ni Hakai. I swear, this time for sure, I'm going to save your life. Sa bisperas ng Pasko, nagbihis si Hakai ng uniforme ng Black Dragon bilang paghahanda sa kanyang gagawin, samantala, sina Inui naman ay sinabi na sila muna ang mamamahala sa Black Dragon dahil si Taiju ay pupunta sa simbahan. Naalala ni Matsuno noong bago pa lamang siya sa Toman, tinatawag siyang sip-sip kay Baji ng ibang mga miyembro kaya binanatan niya ang mga ito. Dumating si Baji at nakita ang nangyari kaya binanatan nito si Matsuno. Matapos nun ay sinabi ni Baji kay Matsuno na wag magdulot ng gulo sa dibisyon, ipinaliwanag ni Matsuno na sumali lang siya sa Toman dahil kay Baji at hindi niya iginagalang ang iba, dahil dun ay sinabi ni Baji kay Matsuno na sumunod lamang sa kanya. Lumapit si Matsuno kay Takamichi at ibinigay ang sash ni Baji, tinanggap ito ni Takamichi at tinulungan siya ni Matsuno na isuot ito, matapos nun ay sumumpa si Takamichi na mamumuhay siya ng tapat sa kanyang mga mithiin. Sunod ay pinuntahan na ng dalawa si Kisaki at Shuji at tumungo sa simbahan. Pagdating sa simbahan, pumasok si Takamichi sa loob para pigilan si Hakai, habang naiwan naman ang tatlo sa labas para pigilan si Taiju kapag dumating ito. Sa loob ng simbahan, nakita ni Takamichi si Hakai sa tapat ng altar, sinabi niya kay Hakai na naroon siya para pigilan ito, pero hindi pumayag si Hakai na magpapigil at sinabi na hindi naiintindihan ni Takamichi ang kanyang mga naranasan kay Taiju. Sinabihan nito si Takamichi na umalis dahil hindi na magbabago ang kanyang isip. Sinabi ni Takamichi na nakipaghiwalay na siya kay Hina para protektahan ito, gagawin niya ang lahat para protektahan si Hina maliban lang sa pagpatay ng tao, dahil hindi siya gagawa ng anumang bagay na magpapalungkot kay Hinata. Sabay tanong kay Hakai kung gusto ba nito na malungkot si Yuzuha. Sa sandaling yun, pumasok si Taiju sa simbahan, nagtataka si Takamichi kung ano ang nangyari kay Kisaki at sa iba pa, habang si Hakai naman ay naglabas ng patalim at sumugod. Samantala, pinakitang sugatan si Matsuno at nakatali, lumalabas na sa una pa lamang ay balak na talagang magtraidor ni Kisaki kay Takamichi at Matsuno. Sa simbahan, hinawakan lang ni Taiju ang sumugod na si Hakai, sinabihan ni Taiju si Hakai na kung gusto siyang saksakin ay dapat hindi ito sumigaw para hindi niya napansin. Sinigawan ni Takamichi si Taiju na tumigil. Nagalit si Taiju kaya iniwan nito si Hakai sa gilid at si Takamichi naman ang binanatan nito. Ayon kay Taiju ay gagamitin na niya ang 50% ng kanyang lakas kay Takamichi,
Binuhat ni Taiju si Takamichi at sinabi na may tinatagong sikreto si Hakai. Sasabihin na sana ito ni Taiju pero bigla itong sinaksak ni Yuzuha sa likod. Sinuntok ni Taiju si Yuzuha at nagalit. Tinanong ni Hakai si Yuzuha kung bakit ito naroon. Sumagot si Yuzuha na naroon siya para iligtas si Hakai at nalaman niya ito mula kay Kisaki. Dahil doon ay na-realize ni Takamichi na hindi talaga si Hakai ang pumatay kay Taiju kundi si Yuzuha. Kinabahan si Takamichi na baka mamatay si Taiju at matuloy pa rin ang masamang future. Gayunpaman, biglang pinasalamatan ni Taiju si Takamichi. Dahil ayon dito ay nakaiwas siya nang mag-react si Takamichi. Nagagalit si Taiju na sinusubukan siyang patayin ng kanyang mga kapatid sa kabila ng kanyang mga sakripisyo para sa mga ito, pero sinabi ni Yuzuha na hindi yun totoo dahil nagtatrabaho lamang si Taiju para sa kanyang sarili at wala itong pakialam sa kanila. Nagalit si Taiju at sinuntok si Yuzuha. The life of my beloved little sister. Don't do it, Taiju! Sinubukan ni Takamichi na pigilan si Taiju pero binanatan lang siya nito. Na-realize ni Takamichi na mula noong pinatay ni Hakai si Taiju, si Hakai na ang naging leader ng Black Dragon at kinontrol na ito ni Kisaki. Dahil doon ay nag-decide si Takamichi na siya na lamang ang magpapabagsak kay Taiju, nang sa ganun ay hindi na ito kailangan patayin ni Hakai. Kinuha ni Yuzuha ang kutsilyo at sinabi kay Takamichi na siya ang poprotekta kay Hakai. Pero pinigilan ito ni Mitsuya at kinuha ang kutsilyo. Binili ni Mitsuya kay Takamichi na alagaan si Yuzuha. Pagkatapos ay hinarap nito si Taiju. Dumating si Matsuno at sinabi na iniligtas siya ni Mitsuya matapos siyang ipagkanulo at igapos ni Kisaki. Lumalabas na tinawagan ni Matsuno si Mitsuya dahil wala itong tiwala kay Kisaki at Shuji. Ilang saglit pa ay napaluhod na si Mitsuya, ganun pa man ay muli itong bumangon at sinabi na nagsintas lamang siya ng sapatos tapos sumugod. Gustong patigilin ni Hakai si Mitsuya, pero sinabi ni Matsuno kay Hakai na tumahimik at manood, dahil lumalaban ito para sa kanya. He's no fool, and he's well aware of the risks. He's already calculated exactly how. Sa kasamaang palad, biglang dumating si Inui at hinambalo si Mitsuya ng tubo sa ulo. Dumating rin si Kokonoy at tinanong sina Takamichi kung sulit ba ang kanilang binayad. Nagalit sina Takamichi at Matsuno at nagsimulang sumugod, gayunpaman, muling tumayo si Mitsuya at pinigilan ito. Sinabi sa kanila ni Mitsuya na masama ang sitwasyon, na si Taiju ay isang halimaw at may dumating pa na dalawa, kapag natalo sila ay dadaan si Yuzuha sa impyerno at baka mapatay pa. Nawalan ng pag-asa si Takamichi, ganun pa man sinabi ni Mitsuya na kung mapipigilan ni Matsuno at Takamichi ang dalawa, makakaya niyang talunin si Taiju sa tulong ni Hakai. Natatakot si Hakai kaya pinalakas ni Mitsuya ang loob nito, pagkatapos nun ay nagsimula na silang kumilos. I hope I give up. Chifu's so beat up, I gotta give him a chance. But it's all Kaso biglang natakot si Hakai at hindi nito tinulungan si Mitsuya. Dahil sa nangyari ay natalo sina Mitsuya, nagalit si Hakai at kinuha ang kutsilyo tapos sumugod. Pero pinigilan ito ni Takamichi at sinabi na kung gagawin niya ito, siya ay magiging isang basura. Nang ibinaba ni Hakai ang kutsilyo ay sinabi ni Takamichi na ipapakita niya dito kung ano ang ibig sabihin ng lumaban. Pagkatapos ay hinarap nito si Taiju. Sobrang duguan na si Takamichi kaya sinabihan na ito ni Hakai at Matsuno na tumigil, pero hindi nakinig si Takamichi. Sa halip ay kinuha lang nito ang 4-leaf clover necklace na nakuha niya kay Hina at hiniling na bigyan siya ng lakas ng loob, tapos sinabi na tatalunin niya si Taiju at sasakupin ang Black Dragon. Black Dragon! Nagalit si Taiju at muling binanatan si Takamichi. Naalala ni Takamichi noong nag-iisa pa siya at ang mga dahilan kung bakit siya nagpasya na baguhin ang hinaharap, tapos nagpatuloy sa pagsalakay. Sa huli ay nagawa ni Takamichi na tamaan si Taiju at nagulat ang lahat nang makita na bumagsak ito. Sinabi ni Takamichi kay Hakai na kung may kaunting pag-asa man na mabago niya ang future ay gagawin niya ito, dahil ang pagiging mag-isa ang pinakamasakit sa lahat.
napaluhod si Hakai at hiniling kay Takamichi na iligtas siya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang lahat na napaluhod si Taiju. Tumayo si Taiju at hinarap ito ni Takamichi, pero biglang sinabi ni Hakai na mali si Takamichi ng pagkakakilala sa kanya dahil nagsinungaling siya. Inamin nito na hindi siya ang pumoprotekta kay Yuzuha. Dahil ang totoo ay si Yuzuha ang pumoprotekta sa kanya, lumalabas na duwag si Hakai at kabaligtaran ang lahat ng sinabi nito kay Takamichi. Humingi ng tawad si Hakai kay Takamichi. Ganun pa man, sinabi ni Takamichi kay Hakai na ayos lang dahil hindi lang naman siya ang may kahinaan. Inamin din ni Mitsuya kay Hakai na nagsinungaling siya na hindi niya kinamumuhian ang kanyang buhay, dahil ang katotohanan ay minsan siyang lumayas at iniwan ang kanyang mga kapatid kaya pag-uwi niya ay nasampal siya ng kanyang ina, pero pagkatapos nun ay niyakap siya nito at umiyak habang humihingi ng tawad sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Mitsuya na ang lahat ay may kahinaan at ito ang dahilan kung bakit may mga kaibigan. Isinigaw ni Takamichi na hindi nila pababayaan si Hakai dahil lamang sa nagsinungaling ito, dahil sa mga narinig ay hinubad ni Hakai ang kanyang uniforme ng Black Dragon at nagpasalamat sa lahat, pagkatapos ay hinarap nito si Taiju. Don't you dare touch him! Sa kasamaang palad ay nagawang mapabagsak ni Taiju si Hakai, pagkatapos ay sinabi nito kina Takamichi na napapalibutan na ng kanyang mga sundalo ang simbahan, dahil doon ay sinabi ni Takamichi na wala na silang pagpipilian kundi ang talunin si Taiju para mabago ang future. Humingi ng tawad si Mitsuya dahil nabigo siya bilang isang nakatatandang kapatid, pinasalamatan nito si Yuzuha sa pagprotekta kay Hakai at sinabi na sila naman ang poprotekta sa kanya. Naalala ni Yuzuha ang araw na niyakap siya ng kanyang ina at sinabi nito sa kanya na poprotektahan siya. Kaso pagkatapos nun ay namatay ang kanyang ina, sinabi ni Yuzuha sa libingan ng kanyang ina na poprotektahan niya ang pamilya at umaasa na balang araw ay mayayakap niya itong muli. Ayon kay Yuzuha pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ina, sinimulan na ni Taiju na banatan sila araw-araw. Naalala rin ni Yuzuha ang sandaling tinawagan siya ni Kisaki at binigyan siya ng kutsilyo para protektahan si Hakai. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula na ang bakbakan at tinulungan ni Hakai si Takamichi na labanan si Taiju. Sa kalagitnaan ng laban ay bigla silang nakarinig ng makina ng mga motor, tapos pinakita na nilagay ni Mikey ang kanyang motor sa labas at tumungo sa simbahan. Pagpasok ni Mikey sa loob ay binati nito ang lahat ng maligayang Pasko. This is a holiday. After all. Biglang sinabi ni Mikey na ginabayan siya ng kanyang kapatid at ni Baji patungo doon, pagkatapos ay sinabihan nito si Taiju na bakit ito nakikialam, gusto lang naman niyang makasama sa pagmumotor ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa narinig ay naalala ni Takamichi ang sinabi ni Kisaki na naging mahina si Mikey dahil sa pagkamatay ni Baji, pagkatapos nun ay pinatumba ni Taiju si Mikey. Nagulat ang lahat sa nangyari, habang si Taiju naman ay tumawa dahil natalo niya ng mabilis ang walang talo na si Mikey. Sasalakayin sana ni Mitsuya si Taiju pero hindi natuloy dahil muling tumayo si Mikey. Pinayuhan ni Inui si Mikey na wag labanan si Taiju dahil masyado itong malakas. Naalala ni Inui ang araw na nakalaya siya mula sa South Kanto Reform School. Sinundo siya ni Kokonoy at ipinaliwanag na dinurog ng Tokyo Manjigang ang Black Dragon. Gusto ni Inui na buhayin ang Black Dragon kaya iminungkahi ni Kokonoy na meron isang malakas sa kanyang school at pwede nila itong magamit. Ang malakas na tinutukoy ni Kokonoy ay si Taiju at hinamon ito ni Inui sa isang laban. Masyadong malakas si Taiju kaya natanggap ni Inui ang una niyang pagkatalo, mula noon ay kinilala na ni Inui si Taiju bilang amo. Pumayag si Taiju na muling itayo ang Black Dragon pero bilang kapalit ay pagsisilbihan din siya ni Kokonoy. Matapos nun ay lumikom si Taiju ng pera para gumawa ng mga bagong uniforme ng Black Dragon. Bukod dun ay ginawa nitong mas nakakatakot ang Black Dragon. Sa kasalukuyan, nagtataka si Taiju na nakatayo pa rin si Mikey kahit pa sinuntok na niya ito ng buong lakas, pagkatapos nun ay biglang bumagsak si Taiju. Lumalabas na sinipa ni Mikey si Taiju sa ulo ng sobrang bilis, hindi makapaniwala ang lahat na matatalo si Taiju sa isang iglap. Sinabi ni Mikey na tuwing Pasko ay palagi silang nagmumotor ng kanyang kapatid at ni Baji. Inilabas nito ang charm at ipinaliwanag na sa tuwing suot niya ito ay pakiramdam niya kasama niya sila Baji. Dahil doon ay na-realize ni Takamichi na hindi pala nababaliw si Mikey. Kaso pagkatapos nun ay biglang bumangon si Taiju at sinabi na hindi pa natatapos ang laban. Inutos nito kay Kokonoy na dalhin ang 100 katao mula sa labas,
Tapos sinabi na hindi siya nagpapatalo sa sinuman. Sinabi ni Mikey na malakas si Taiju pero wala itong puso. Nagalit si Taiju at tinanong si Kokonoy kung nasaan na ang kanyang mga sundalo. Sumagot si Kokonoy na natalo na sila. Lumalabas na natalo na ni Draken ang lahat ng mga miyembro ng Black Dragon sa labas ng simbahan. Sa loob, naghahanda si Takamichi at ang iba pa para labanan ng 100 sundalo, pero biglang pumasok si Draken at sinabi kay Mikey na naubos na ang mga kalaban sa labas. Dahil dun ay sinabi na ni Mikey na wala na ang Black Dragon at nagsaya ang lahat sa pagkapanalo ng Toman. Pagkatapos nun ay nawalan na ng malay si Takamichi kaya binuhat na ito ni Mitsuya. Sinabi ni Mitsuya na salamat kina Mikey at Draken at sila ay nanalo, pero ang tunay na bayani ngayon ay si Takamichi. Sinabi ni Inui kay Taiju na tapos na sila at nagkaroon sila ng magandang panaginip. Pag-alis ng dalawa, sinabi ni Hakai kay Taiju na sila ni Yuzuha ay hindi na muling magpapasakop sa kanya. Si Yuzuha naman ay sinabi na kinamumuhian niya si Taiju at gustong patayin, pero kahit na ganun ay mahal pa rin niya ito. Samantala, paggising ni Takamichi ay nakasakay na siya sa likod ng motor ni Mikey. Ilang saglit pa ay tumigil sila sa isang lugar na pamilyar kay Takamichi. Nakita ni Takamichi si Hina sa kanyang harapan at tinanong si Mikey kung ano ang nangyayari, pero hindi ito sumagot. Naiilang si Takamichi dahil sa ginawa niya kay Hinata. Ganun pa man ay bigla siyang tinanong ni Hina kung nakipag-away na naman siya. Pinakita na tinanong ni Hina ang kanyang ama na si Masato tungkol sa sinabi nito kay Takamichi. Humingi ng paumanhin si Masato pero ipinaliwanag nito na ayaw niyang magmahal si Hina ng isang gangster. Ipinaliwanag ni Hina na nagustuhan niya si Takamichi dahil sa karakter nito na napakabait. Umalis si Hina at pumunta sa isang dambana upang manalangin. Doon ay nakita niya si Emma na dumating din para manalangin. Tinanong ni Emma si Hina kung ano ang kanyang ipinagdarasal kaya ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Nagtataka si Emma kung bakit pumayag si Takamichi na makipaghiwalay kaya tinawagan nito si Draken, pero hindi nito alam kung nasaan si Takamichi. Ganun pa man ay sinabi ni Mikey na narinig niya ang impulse ni Mitsuya at maaaring kasama nito si Takamichi. Sa kasalukuyan, matapos tanungin ni Hina si Takamichi ay bigla itong umiyak at humingi ng tawad. Nangako si Takamichi kay Hina na ililigtas ito at poprotektahan. Basta kalimutan lang na siya ay nakipaghiwalay. Pumayag si Hina sa kondisyon na dadalhin siya sa dambana ni Takamichi sa bagong taon. Habang nanunood sa malayo, nasabi ni Draken na si Takamichi ay katulad ni Shinichiro. Sumang-ayon si Mikey at sinabihan si Takamichi na sumama sa kanya. Samantala, sina Masato at Ryoko ay nanunood mula sa itaas. Sinabi ni Ryoko na natalo si Masato at kung hahadlang ito muli kay Hina ay baka hindi na siya nito pansinin. Habang nasa daan, tinanong ni Takamichi si Mikey tungkol sa mga magulang nito. Ayon kay Mikey ang tanging kasama niya lang ay si Emma at ang kanyang lolo. Pero magkaiba ang nanay nila ni Emma. May kuya sila na mas matanda ng 10 taon at palagi silang nakasunod dito. Ayon pa kay Mikey, simula nang mawala ang kanilang kuya, minsan ay hindi niya na alam kung ano ang tama at mali. Ipinaliwanag ni Mikey na ang kanyang kapatid ay isang biker gang leader pero mahina sa labanan. Ganun pa man ay marami itong na-inspire na lalaki at sinusunod siya nito kahit pa mas malakas ang mga ito sa kanya. Sinabi ni Mikey na hindi mahalaga ang manalo sa mga laban, ang mahalaga ay ang hindi mawala sa sarili. Si Takamichi ay mahina, pero hindi sumusuko kahit kanino. Sinabi ni Mikey na kung siya ay mawala ng puso o mawala sa landas, gusto niyang tulungan siya ni Takamichi tulad ng ginawa ni Shinichiro. Napaluha si Takamichi at pumayag na gawin ito. Samantala, magkasamang nagmomotor sina Draken at Mitsuya, naisip nito na pumunta sa lugar kung saan sila unang nagkita. Naalala ni Mitsuya noong lumayas siya, habang gumuguhit siya ng dragon sa dingding ay kinausap siya ng batang Draken na kumakain sa Gedli. Inalok siya nito na kumain, kaso nagulat si Draken kasi kinain ni Mitsuya ang lahat ng pagkain. Dahil doon ay sinabi ni Draken na kukunin niya ang dragon graffiti ni Mitsuya bilang kapalit ng kanyang pagkain. Isinama ni Draken si Mitsuya sa kanyang lugar at sobrang nagulat ito. Doon ay inalok sila na maglaro ng poker ng mga babae at palaging nananalo si Mitsuya kaya binansagan nila itong Joker. Nalaman ni Mitsuya na kumikita si Draken ng pera sa ganung paraan dahil binabayaran ito ng 1,000 yen ng mga babae kapag nanalo. Pero kapag natalo ito ay binibigyan nito ng libreng masahe ang mga babae. Pagkatapos nun ay sinabi ni Mitsuya na nagsasawa na siyang mag-alaga ng kanyang mga kapatid kaya lumayas siya. Bigla siyang sinipa ng isa sa mga babae at pinauwi.
Pag-alis ay humingi ng paumanhin si Draken at sinabi na maswerte si Mitsuya dahil meron pa itong ina. Pagkatapos ay sinabihan ni Draken si Mitsuya na umuwi dahil halatang nag-aalala ito sa kanyang mga kapatid. Sa sumunod na araw, hinanap ni Mitsuya si Draken, kaso nagulat nang makita na pareho sila ng gupit at ng tattoo na dragon sa ulo. Sinabi ni Draken kay Mitsuya na magpahaba ng buhok dahil sa kanya ang dragon graffiti na pinalit niya sa kanyang pagkain. Sa bagong taon, pumunta sina Takamichi at Hina sa dambana, kung saan nakita nila si Mitsuya kasama ang mga kapatid nitong babae at sina Hakai at Yuzuha. Naiyak si Takamichi dahil kinuha ng mga kapatid ni Mitsuya ang kanyang kadate na si Hinata. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzuha kay Hakai ang sinabi ni Taiju bago umalis. Sinabi ni Taiju na hindi niya nagawang palakasin si Hakai pero nagawa yun ni Takamichi. Pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan sa bahay kaya aalis na siya. Sumasang-ayon si Yuzuha na nagawang baguhin ni Takamichi sina Hakai at Taiju kaya para sa kanya ay espesyal ito. Dito na na-realize ni Hakai na may crush si Yuzuha kay Takamichi at sobrang nagulat. Sinabi ni Yuzuha na ayos lang sa kanya ang one-sided crush. Samantala, sinulat ni Takamichi ang kanyang hiling sa isang kahoy na plato. Gusto itong makita ng iba pero ayaw ni Takamichi, kaya inagaw na lang ito ni Hakai. Tumalsik ito kay Mikey na agad namang nilapitan ni Takamichi. Kaso bago pa ito maibalik ni Mikey ay nagsimula na ang pagbibilang para sa bagong taon. Sa huli ay naihagis ni Mikey ang kahoy, kung saan nakalagay ang hiling ni Takamichi na maging isang bayani na makapagliligtas sa lahat. Sa kung saan, sinabi ni Kisaki na hindi pa ito ang katapusan. Sa pagtitipon ng Toman, sinabi ni Draken na dahil sa mga independenteng aksyon ni Takamichi at ng iba pa, si Taiju at ang buong Black Dragon ay natalo. Sunod ay tinawag ni Draken si Hakai para pagsalitain sa harap. Dito ay ipinaliwanag ni Hakai na nagsimula ang lahat dahil sa kanyang kasinungalingan at humingi ng paumanhin. Maluwag na tinanggap ng ibang mga miyembro ng Toman ang paumanhin ni Hakai. Pagkatapos nun ay tinawag naman ni Draken sina Inui at Kokonoy. Sinabi ng dalawa na ang Black Dragon ay magpapasakop na sa Toman. Ayon kay Mikey, gusto ng Black Dragon na sumali sa First Division na pinamumunuan ni Takamichi. Matapos nun ay sinabihan ni Inui si Takamichi na tawagin lamang sila kung kailangan ng tulong. Bago magtapos ang pulong, sinabi ni Mikey kay Kisaki na pinapalayas na siya sa Toman. Lumalabas na sinumbong pala ni Matsuno ang ginawa sa kanila ni Kisaki. Sinabi ni Shuji na kung paaalisin ni Mikey si Kisaki ay aalis din siya at ang mga dinala nilang kasama, kaya magiging 100 na lamang ang miyembro ng Toman. Gayunpaman, sinabi ni Mikey na wala siyang pakialam, tapos binanggit ang mga kalokohan na ginawa ni Kisaki. Pinigilan ni Draken na makalapit si Kisaki pero inatake ito ni Shuji. Dito ay ipinaliwanag ni Kisaki ang mga dahilan kung bakit kailangan siya ni Mikey. Kaso tumanggi pa rin si Mikey. Dahil sa nangyari ay napaluhod na lang si Kisaki. Pagkatapos nun ay inanunsyo na ni Draken ang pagtatapos ng pagpupulong. Sa sumunod na araw, pinakita sina Mikey at Draken na may inaayos na motor. Nang maayos ito ay agad na umalis si Mikey para sunduin si Takamichi. Pagdating ni Takamichi ay ipinakita nila dito ang kakambal ng motor ni Mikey na kanilang inayos. Kinuwento ni Mikey na natagpuan ng kanyang kapatid ang dalawang motor noong naglalakbay ito sa Pilipinas. Pagkatapos ay sinabi ni Mikey na ang motor ay para kay Takamichi, kapalit ng mga sinira nilang gamit nito. Sumakay si Takamichi sa motor at tinuruan ito ni Mikey kung paano magmaneho. Dito ay nangako sila sa isa't isa na pupunta sa Pilipinas nang magkasama balang araw. Kinahapunan, nahulaan ni Matsuno na binabalak ng bumalik ni Takamichi sa future. Nagpasalamat si Takamichi kay Matsuno at sinabi na ito ang pinaka-the best na kaibigan niya. Kinabukasan, nakipagkita si Takamichi kay Naoto at sinabi dito na alagaan si Hinata. Pagkatapos nun ay kinamayan na ni Takamichi si Naoto at naglakbay pabalik sa hinaharap. Dito ay pinakita na bago umalis ay sinabi ni Takamichi kay Mikey at sa iba pa ang huling mga salita ni Budgie. Sunod ay nagpakuha ng litrato si Takamichi kasama ang mga ito. Pagkatapos nun ay nagising na si Takamichi sa 2018, agad na realize ni Takamichi na may nagbago dahil wala siya sa bilangguan. May lumapit sa kanya na isang babae at pinasalamatan siya sa kanyang pagpunta. Hindi niya makilala ang mga babae. Pero nang marinig niya na ang pangalan nito ay Mana at Luna ay nagmadali siyang pumasok. Mitsuya is dead? Nalaman ni Takamichi na namatay si Mitsuya. Bukod doon ay nalaman din niya sa balita na namatay pa rin si Hina sa isang aksidente. Hindi siya makapaniwala na walang nagbago at iniisip kung nasaan sina Naoto at Matsuno.
Napatigil lang siya nang makita ang susi ng kanyang bulok na apartment. Pagpunta sa apartment, nakita niya ang litrato na kinuha niya bago siya bumalik sa kasalukuyan. Pagkatapos ay dumating si Naoto. Sinabi ni Naoto kay Takamichi na ang timeline na ito ay ang pinakamasama, dahil ayon kay Naoto ay hindi lamang si Hina ang namatay, kundi pati ang lahat ng miyembro ng Tokyo Manji Gang, maging si Kisaki ay namatay din. Pagkatapos nun ay ibinunyag ni Naoto na si Mikey ang pumatay sa mga ito, hindi makapaniwala si Takamichi, dahil ginawa naman niya ang lahat ng perpekto. Matapos nun ay nakita nila ang liham na kasama ng litrato at nalaman na nanggaling ito sa Pilipinas. Nang basahin ang sulat ay na-realize ni Takamichi na ang liham ay mula kay Mikey. Si Takamichi at Naoto ay lumipad patungong Pilipinas at pumunta sa address ng sulat, doon ay naghiwalay sila sa paghahanap. Habang tumitingin-tingin sa paligid, naisip ni Takamichi na ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya si Mikey sa kasalukuyan. Nag-aalala siya na baka ibang-iba ito sa Mikey na kilala niya sa nakaraan. Ilang saglit pa ay nakakita si Takamichi ng tambak ng mga scrap sa isang gusali. Pagpasok sa loob ay may tumawag sa kanya at nagulat siya nang makita na ito ay si Mikey. Natuwa si Takamichi dahil tulad pa rin ito ng dati. Ipinaliwanag ni Mikey na pinatawag niya si Takamichi dahil may hihilingin siyang pabor. Tinanong ni Mikey si Takamichi kung bakit iniwan nito ang Toman. Sinabi nito na ginawa niya ang kanyang makakaya ng mag-isa, pero nawala pa rin siya sa kanyang sarili. Pinakita na sinubukan ni Mikey na pigilan si Takamichi na umalis sa Toman, pero sinabihan ito ni Draken na hayaan na lang si Takamichi. Dahil hindi ito bagay sa ganong pamumuhay at ayaw nila na maging katulad nila ito, sinabi ni Mikey kay Takamichi na ang Toman ay hindi na tulad ng dati kaya pinatay niya itong lahat. Pagkatapos nun ay nagbigay ng baril si Mikey kay Takamichi at hiniling na patayin na siya nito. Hindi pumayag si Takamichi at sinabi na pumunta lang siya doon para makita si Mikey. Naalala ni Mikey na ganon din ang sinabi ni Hakai bago ito masunog. Ipinaliwanag ni Mikey na matapos ng una niyang pagpatay, na-realize niya na ang lahat ng problema ay masasagot ng pagpatay. Kinontra ni Takamichi si Mikey at sinabi na mali ito. Nagalit si Mikey at tinutukan ng baril si Takamichi. Dahil doon ay naalala ni Mikey ang mga huling sandali ni Matsuno bago niya ito barilin. Napaluha si Mikey at sinabihan si Takamichi na kunin ang baril kundi ay papatayin niya ito. Ganun pa man ay hindi kinuha ni Takamichi ang baril, kaya naghanda na si Mikey na kalabitin ang gatilyo, pero binaril ito ni Naoto. Mikey, no! Masaya si Mikey dahil matatapos na ang kanyang buhay na puno ng pagdurusa. Bago mamatay, sinabi ni Mikey na mainit ang kamay ni Takamichi. It's so warm. Takemichi. Tough one. Takemichi. Isang maulan na araw ng 2006, nakita ni Matsuno si Takamichi na binabanata ng isang gulong. Sinabi nito na kailangan niyang lumakas para mabago ang hinaharap. Kaya na-realize ni Matsuno na ito si Takamichi mula sa future. Kinuwento ni Takamichi kay Matsuno ang tungkol sa future at kung paano sila pinatay ni Mikey. Habang patuloy pa rin na binabanatan ang gulong, napansin ni Matsuno na duguan na ang mga kamao ni Takamichi kaya pinigilan niya ito. Kaso nagpatuloy pa rin si Takamichi kaya ibinagsak na niya ito sa lupa. Umiiyak si Takamichi na sinabi na wala siyang ideya kung paano ililigtas ang lahat. Sinabi ni Matsuno na kahit masama ang future ay natutuwa pa rin siya dahil muli niyang nakita si Takamichi. Nagpasalamat si Takamichi kay Matsuno dahil pinagaan nito ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay nag-decide si Takamichi na gawin ang lahat para suportahan si Mikey. At wag munang bumalik sa future hanggat hindi pa siya ang pinuno ng Toman. Pumunta si Takamichi at Matsuno sa isang pampublikong paliguan. Dito ay pinag-isipan nila kung ano ang naging dahilan ng pagbabago ni Mikey sa loob lamang ng 12 taon. Sa huli ay naisip nila na baka may kinalaman si Kisaki sa pagbabago ni Mikey. Sa Yokohama, tinatanong ng pinuno ng Tenjiko na si Isana si Kisaki kung bakit gusto nito na sumali sa kanila. Sumagot si Kisaki na gusto niyang makapaghiganti. Sa kung saan, pinagmamalaki ni Makoto na sila ay miyembro ng Toman. Nilapitan tuloy ito ng mga miyembro ng Tenjiko. Samantala, habang nagbabasa ng manga si Takamichi ay may naisip ito na ideya at isinama nito sa Shibuya Station si Matsuno. Tapos sinabi na tatalunin niya ang gang sa Yokohama tulad ng nakalagay sa manga na kanyang binasa. Nang marinig yun ni Matsuno ay hindi na ito sumama at akma ng uuwi, pero bigla itong tinawag ni Makoto at Yamagishi na sugatan. Tapos si Takamichi naman ay nakasalubong ang mga miyembro ng Tenjiko na may hawak kay Akon.
Buti na lang ay bumalik si Metsuno para iligtas si Takamichi. Sinabihan ni Metsuno sina Takamichi na tumakbo habang pinipigilan niya ang mga kalaban. Sa kasamaang palad ay napabagsak ni Mochi na isa sa Big Four ng Tenjiko si Metsuno. Samantala, nagawang matakasan ni Takamichi ang mga kalaban. Habang tumatakbo ay ipinaliwanag ni Yamagishi na ang mga lalaki ay mula sa Tenjiko, at naghahanap ito ng mga toman para bugbugin. Nag-alala si Takamichi para kay Metsuno kaya nag-decide itong bumalik. I'm gonna be serious! Kaso nakasalubong ito ng mga miyembro ng Tenjiko. Buti na lang ay sumunod sina Akun at tinulungan si Takamichi. Hindi nagtagal ay napagod na sina Takamichi dahil masyadong marami ang kalaban. Pagkatapos ay dumating si Kisaki na nakauniforme ng Tenjiko. Tinawag nitong bayani si Takamichi at sinabi na magsisimula na ang Kanto incident. And now let the Kanto incident begin. Sinabi ni Kisaki na siya na ngayon ang General Staff Officer ng Tenjiko at balak niyang gumawa ng sarili niyang toman, tapos agad na umalis kasama si Shuji. Sunod ay dumating si Mochi na dala si Metsuno. Inutusan nito ang kanyang mga alagad na banatan ng matindi sina Takamichi tapos umalis. Ganun pa man sa sandaling babanata na sila Takamichi ay biglang dumating ang Twin Devils. Bitbit ni Soya si Takuya na isa rin sa nabiktima ng mga Tenjiko. Pagkatapos nun ay isinama ng kambal sina Takamichi at Metsuno sa pagsalakay sa Tenjiko. Habang nasa daan, kinuwento ni Nahoya na si Mochi ay dati nilang kalaban at lagi sila nitong natatalo. Pagkatapos nun ay may nadaanan sila na dalawang miyembro ng Tenjiko. Huminto ang kambal para banatan ang mga ito at tanungin. Habang tinatanong ng kambal ang dalawang lalaki, sinabi ni Takamichi kay Metsuno na si Kisaki ang nagplano ng pag-atake, at may hinala siya na nakakapag-time travel rin sa oras si Kisaki dahil kahit anong gawin niya ay hindi bumubuti ang future. Ganun pa man sinabi ni Metsuno na kailangan pa nilang alamin ang totoo. Pagkatapos nun ay bumalik na ang kambal. Samantala, pinakita na isa-isang pinatumba ng mga Tenjiko ang mga miyembro ng Toman. Nakarating na sina Takamichi at ang iba pa sa hideout ng Tenjiko. Nakita nila doon ang isa sa Big Four ng Tenjiko na si Kakucho. Nang makita ni Kakucho si Takamichi ay sinabihan nito ang kanyang mga alagad na umalis. Haharapin sana ito ni Nahoya pero sinabi nito na ang gusto niyang makalaban ay si Takamichi. Kinabahan si Metsuno dahil alam nito na mahina si Takamichi. Gayunpaman, pumayag si Takamichi at lumapit. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban. Bumagsak si Kakucho sa isang suntok. Tapos naalala ni Takamichi na ito ang dati niyang kaibigan. Lumalabas na sinadya nitong magpatalo dahil kaibigan niya si Takamichi. Bago umalis, binalaan ni Kakucho si Takamichi na mag-ingat sa isang traidor. Tumawag ng emergency meeting ang Tokyo Manjigang para pag-usapan ang nangyaring pagsalakay ng Tenjiko. Dito ay nalaman nila na ang Tenjiko ay binubuo ng mga tao mula sa S62 generation. Ganun pa man ay hindi pa rin natakot si Mikey at sinabi na sasakupin nila ang Tenjiko. Dahil doon ay napilitan si Takamichi na bumalik sa future para kumuha ng mga impormasyon. Pagdating sa future ay agad na tinanong ni Takamichi si Naoto. Kaso sinabi nito na walang record sa pulisya ang Tenjiko. Nasa record si Isana pero bilang dating pinuno ng Black Dragon. Dahil doon ay sinabi ni Naoto na maghahanap muna siya ng impormasyon. Habang nasa daan ay nakita ni Takamichi ang simbahan kung saan sila nakipaglaban kay Taiju. Pumasok siya sa simbahan at doon ay nakita niya si Taiju na ipinagdarasal si Hakai. Naisip ni Takamichi na tanungin ito tungkol kay Isana at sa Black Dragon. Kinuwento ni Taiju kay Takamichi na si Shinichiro na kuya ni Mikey ang nagtatag ng Black Dragon, habang si Isana naman ang naging pinuno ng ikawalong henerasyon nito. 3 taon matapos iwan ni Isana ang Black Dragon, binuo nito ang Tenjiko at nilabanan ang Toman, na naging kilala bilang Kanto Incident. Ayon kay Taiju, natapos ang laban sa isang hindi inaasahang deal, dahil ang Toman at Tenjiko ay nagsama at naging pinakamasamang gang sa kasaysayan. Sunod ay nalaman ni Takamichi na peke ang kamatayan ni Kisaki. Pagkatapos nun ay biglang dumating sina Kokonoy at Inui. Sinabi nito na naroon sila para kunin ang mga naghahanap ng impormasyon tungkol kay Isana. Dahil doon ay sinabihan na ni Taiju sina Takamichi na tumakas at ipaghiganti ang pagkamatay ni Hakai.
Nakatakas sina Takamichi at Naoto. Kaso bumalik si Takamichi para kumuha pa ng impormasyon. Nakita ni Kisaki si Takamichi at binaril. Pero nailigtas ito ni Naoto. Matapos nun ay dumating rin si Isana at inutusan nito si Kakucho na patayin si Takamichi. Napuruhan ni Kakucho si Takamichi at malapit na rin mamatay. Kaya inaya na ito ni Naoto na magkamay sa huling pagkakataon. Pagbalik sa nakaraan ay agad na pinuntahan ni Takamichi si Naoto para makipagkamay. Kaso walang nangyari kahit pa matagal nila itong ginawa. Dito na na-realize ni Takamichi na wala na talaga si Naoto sa future at sobrang nalungkot, humingi ng paumanhin si Takamichi sa batang Naoto sa pagtawag ng ganong kaaga. Tapos sinabi niya dito na ginawa na niya ang lahat para iligtas si Hinata, pero hindi pa rin siya nagtagumpay kaya mas mabuti na lang na magpakamatay. Biglang sumulpot si Hina sa likod at sinabi na mahal niya si Takamichi. Sinabi rin nito na narinig niya ang lahat tapos tinanong ang tunay na edad ni Takamichi. Sinabi ni Takamichi na 26. Tinanong ni Hina si Takamichi kung may balak itong mag-propose sa kanya sa future. Sumagot si Takamichi ng oo. Kaya sinabi ni Hina na kung ganon ay masaya siyang mamamatay. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Hina kay Takamichi na uuwi at sinabi na magpapanggap siya na walang narinig tungkol sa future. Dahil sa mga sinabi ni Hina ay muling lumakas ang loob ni Takamichi. Habang tumatakbo pa uwi ay nakasalubong ni Takamichi si Draken. Sunod ay pinakita si Emma na nagluluto ng almusal para kay Mikey at sa kanyang lolo. Ilang saglit pa ay dumating si Draken kasama si Takamichi at sinabihan ito ni Mikey na maghintay sa kanyang silid. Dito ay pinag-usapan nila si Isana. Kung saan nalaman ni Takamichi na si Isana ang nagbago sa Black Dragon. Ilang saglit pa ay dumating si Emma at sinabi na kuya niya si Isana. Kaya nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Emma na ang dati niyang pangalan ay Emma Kurokawa at mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Sinabi rin ito na close si Isana kay Shinichiro tapos inilabas ang isang kahon ng mga sulat. Dahil sa mga sulat ay nalaman nila na palaging dinadalaw ni Shinichiro si Isana. Kaso matapos mabasa ni Mikey ang isa pang sulat ay bigla itong umalis. Lumalabas na nalaman ni Mikey sa sulat na ayaw sa kanya ni Isana. Dahil doon ay naisip ni Draken na si Shinichiro lamang ang tinuturing na pamilya ni Isana kaya nagseselos ito kay Mikey. Lalo pat nalaman rin ito na ang Black Dragon ay pamana ni Shinichiro kay Mikey. Dito na na-realize ni Takamichi na binuo ni Isana ang Tenjiko para durugin si Mikey. Pagkatapos nun ay sinabi ni Takamichi kay Metsuno na hindi na siya makabalik sa future. Kaya ayaw na niyang idamay ito sa kanyang misyon. Ganun pa man ay hindi pumayag si Metsuno at ang iba pa na mag-isang harapin ni Takamichi ang misyon. Sinabi nito na handa nilang isakripisyo ang sariling buhay para kay Takamichi. Natuwa si Takamichi at pinasalamatan ang lahat. Kaso pagkatapos nun ay dumating si Yasuhiro Muto para sa pilitang kunin si Takamichi. Nagising si Takamichi sa isang madilim na silid, kung saan pagbukas ng ilaw ay nakita niya sina Inui at Kokonoy na tulad niya ay maraming pinsala. Ipinaliwanag ni Yasuhiro na trabaho niyang hulihin ang mga traidor sa Toman, kaya napaisip si Takamichi kung may nagawa ba siyang mali. Naalala ni Emma ang araw na dinala si Isana sa isang bahay ampunan, kung saan nangako si Isana na babalikan niya si Emma at kukunin balang araw. Samantala, ipinaliwanag ni Inui kay Yasuhiro na hindi sila mga traidor, pero biglang inamin ni Yasuhiro na walang kinalaman sa kanyang trabaho ang ginawa niya sa tatlo. Lumalabas na si Yasuhiro ay miyembro ng S62 Generation at kumikilos ito para kay Isana. Sinabi ni Yasuhiro na ngayong bumalik na si Isana ay nagpasya siyang muling sumama dito at maging isa sa mga pangunahing miyembro ng Tenjiko. Ayon kay Yasuhiro ang tunay na dahilan ng kanyang ginawa ay para pilitin si Kokonoy na sumali sa Tenjiko. Dahil si Kokonoy ay henyo sa paggawa ng pera at gusto ito ni Isana. Biglang naalala ni Takamichi na si Kokonoy ang nagdadala ng pera sa Toman sa future, kaya nag-decide si Takamichi na huwag ibigay si Kokonoy para hindi mangyari ang masamang future. Pagkatapos nun ay nagising na lang sina Takamichi sa tabi ng basurahan. Naalala ni Takamichi na tinulungan siya ni Inui. Pero natalo pa rin sila kay Yasuhiro kaya napilitan si Kokonoy na sumali sa Tenjiko. Habang buhat ni Takamichi, humingi ng paumanhin si Inui dahil wala siyang naitulong.
Gayunpaman, sinabi ni Takamichi na hindi pa rin sila susuko na bawiin si Kokonoy. Pagkatapos nun ay isinama ni Inui si Takamichi sa kanilang hideout. Pagdating sa hideout ay kaagad nilang nilunasan ang kanilang mga sugat. Dito ay ipinaliwanag ni Inui na gusto niyang buhayin ang dating Black Dragon, tapos hiniling nito kay Takamichi na maging ika-11 pinuno ng Black Dragon at iligtas sila ni Kokonoy. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Inui na ang hideout ay ang dating tindahan ni Shinichiro. Ayon pa kay Inui ay nirerespeto ng mga miyembro ng Black Dragon si Shinichiro at para sa kanya ay isang bayani ito. Kaya nag-decide siya na sumali sa gang, kaso biglang nagbago ang lahat nang maging pinuno si Isana. Naging masama ang Black Dragon at nasangkot sa maraming krimen. Hindi nagtagal ay naimpluwensyahan din siya nito at napunta sa juvie. Matapos marinig ang kwento ni Inui, nag-decide si Takamichi na maging ika-11 pinuno ng Black Dragon. Naalala ni Emma ang sandali na iniwan siya ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lolo. Ayon kay Emma ay ramdam niya na tuluyan na siyang iiwan ng kanyang ina sa oras na yun. Ipinakilala si Emma ng kanyang lolo kay Shinichiro at Mikey. Tapos sinabihan sila nito na tratuhin ang isa't isa bilang magkakapatid. Matapos nun ay nanood si Emma ng ensayo sa dojo. Dito ay pinakita na ayaw magsanay ni Shinichiro at tumakas. Habang si Mikey naman ay nagpakitang gilas sa pagsipa. Kaso nagalit si Baji kasi daw pasikat ito. Pagkatapos nun ay tinawanan ni na Baji at Mikey ang pangalan ni Emma. Ganun pa man ay napatigil ang dalawa nang umiyak si Emma dahil naalala nito ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ina. Kinabukasan, sinabi ni Mikey kay Emma na simula sa araw na yun ay tatawagin na siyang Mikey, para maging pareho na sila at hindi na ito asarin. Lubos na natuwa si Emma. Sa pagtitipon, naalala ni Inui ang sandali na sinabi niya kay Mikey na gusto niyang pamunuan ni Takamichi ang Black Dragon, pero tumanggi si Mikey na ibigay si Takamichi kasi daw kapareho ito ni Shinichiro. Ganun pa man ay sinabi nito na papayag siya kung magpupumilit si Takamichi. Sa kasalukuyan, sinabi nila kay Mikey na si Yasuhiro ay traidor at babawiin ng First Division si Kokonoy mula sa Tenjiko. Sunod ay sinabi ni Inui kay Mikey na aatake ang Tenjiko sa ika-22 ng Pebrero. Bilang paggunita sa pagkakatatag ng Black Dragon 11 taon na ang nakararaan, dahil doon ay inutos ni Mikey sa kanila na tawagin ang lahat ng miyembro ng Toman. Samantala, sinabi ni Kakucho kay Isana na hindi siya sumasang-ayon sa mga plano nito na gumawa ng pagpatay. Kinagabihan sa pagtitipon ng Toman, sinabihan ni Draken ang lahat na maghanda sa magaganap na laban sa ika-22 ng Pebrero. Pero biglang dumating si Hakai at ibinalita na sina Mitsuya at Nahoya ay tinambangan ng Tenjiko habang papunta sa pagpupulong. Sinabi rin ni Hakai na dahil sa pagkawala ng 2 kapitan at sa pag-alis ng 5th Division ay tiyak na matatalo ang Toman. Kaya iminungkahi nito na gumamit sila ng sandata para matalo ang Tenjiko. Pero matinding tumutol si Peian. Sinabi nito na nakulong si Pachin dahil sa paggamit ng sandata at ayaw niyang maulit ang ganong pagkakamali. Sumang-ayon si Mikey kay Peian at inutusan si Hakai na bantayan na lamang sa hospital sina Mitsuya. Sunod ay inutusan nito ang First Division na ituloy ang kanilang misyon. Pagkatapos ay sinabi ni Mikey sa gang na siya lang ang kailangan para manalo. Kinaumagahan ay dinalaw ni Inui at Takamichi si Shinichiro sa sementeryo. Kaso pagkatapos magbigay galang ni Takamichi ay biglang dumating si Isana. Nagalit si Inui at hinawakan ito sa kwelyo. Susuntukin sana ito ni Inui pero pinigilan siya ni Mikey. Inutusan ni Mikey si Takamichi na ilayo si Emma sa eksena. Samantala, pinakita si Kisaki na may hawak na pamalo at sinundo ni Shuji. Sa sementeryo, sinabi ni Isana kay Mikey ang oras at lugar kung saan gaganapin ang laban. Habang si Emma naman ay sinabi kay Takamichi na kahit malakas si Mikey ay may kahinaan pa rin ito katulad nila. Sinabi rin ni Emma na lagi siyang nandyan para kay Mikey, tulad ng kung paano ito palaging nandyan para sa kanya. Dahil doon ay na-realize ni Takamichi na sobrang mahalaga si Emma para kay Mikey. Pagkatapos noon ay biglang sumulpot si Kisaki at hinambalos ng bat sa ulo si Emma. Hindi makapaniwala si Takamichi na magagawa ni Kisaki ang ganon para lang matalo si Mikey. Dumating si Mikey at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya sinabi ni Takamichi ang ginawa ni Kisaki. Pagkatapos noon ay inilagay ni Mikey si Emma sa kanyang likod para dalhin ito sa malapit na ospital. Habang nasa daan ay nagkamalay si Emma at hiniling nito kay Mikey na sabihin kay Draken na mahal niya ito. Sunod ay hiniling nito kay Takamichi na alagaan si Mikey bago muling mawala ng malay. Ganun pa man ay patuloy pa rin itong kinausap ni Mikey. Sinabi ni Mikey na pangarap niyang pumunta sa bahay ni Emma at magpasaway doon kapag may pamilya na ito.
Sinabihan ni Isana si Kisaki na meron ng umakaw sa krimen na kanyang ginawa kaya hindi na siya maaaresto. Tinanong ni Kisaki si Isana kung bakit hindi ito nalulungkot na namatay ang kanyang kapatid. Sumagot si Isana na hindi niya kapatid si Emma. Tapos sinabi na tanging kay Shinichiro lamang siya may pakialam. Kaya ang lahat ng mga mahal ni Shinichiro bukod sa kanya ay dapat mamatay. Pagkatapos noon ay sinabi ni Isana kay Kisaki na sayo na ang Toman. Sa ospital, nakatingin lamang si Draken sa walang buhay na katawan ni Emma. Habang si Mikey naman ay nakatulala na lang dahil sa trauma sa nangyari. Inaya ni Draken si Mikey na lumabas at doon ay tinanong kung bakit nito hinayaan na mamatay si Emma. Hindi sumagot si Mikey kaya binanatan ito ni Draken. Ipinaliwanag ni Takamichi na siya ang may kasalanan dahil nasa tabi niya si Emma nang mangyari ang pag-atake. Kaso hindi nakinig si Draken. Ayon kay Draken ay nilikha ni Mikey ang Toman para protektahan ang lahat ng mahal nila pero hindi nito nagawa. Sa puntong ito ay naintindihan na ni Takamichi kung bakit hindi matanggap ni na Draken ang nangyari. Dahil hindi ito katulad niya na may kakayahan na bumalik at ayusin ang nakaraan. Samantala, nagtataka na ang mga miyembro ng Toman kung bakit wala pa rin sina Mikey. Ilang saglit pa ay dumating si Inui at sinabi nito sa First Division ang mga nangyari. Sa ospital, nakatulala pa rin si Mikey at walang ganang lumaban. Sinubukan ni Takamichi na ipaalala dito ang kanilang laban sa Tenjiko. Pero wala pa ring reaksyon si Mikey. Kaya sinabi na lang ni Takamichi na haharapin niya ang Tenjiko kahit mag-isa. Pagkatapos nun ay nakita ni Takamichi si Hina na dumating. Umiyak ito ng sobra nang makita ang walang buhay na si Emma. Sinubukan ni Takamichi na pasayahin ito gamit ang kanyang mga daliri. Magagalit sana si Hina pero napatigil nang makita nito na umiiyak rin si Takamichi. Matapos nun ay sinabi ni Takamichi kay Hina na aalis na siya dahil may kailangan siyang gawin. Sinundo ni Metsuno si Takamichi sa labas ng ospital. Pagdating sa shrine ay agad na inanunsyo ni Metsuno na namatay si Emma kaya hindi na makakalaban sina Mikey at Draken. Dahil doon ay iminungkahi ni Inui na wag na silang lumaban at sinang-ayunan ito ng marami. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Takamichi na dapat silang lumaban ngayong gabi, kaya nagalit ang ibang miyembro. Dahil sa nangyari ay bumalik si Takamichi sa kanyang plano na lumaban ng mag-isa, pero nag-decide na sumama si Metsuno. Sumama rin si Akon at malakas na sinabing hindi kailanman tumatakbo si Takamichi mula sa isang laban, na nagudyok sa iba na sumama. Dumating sina Nahoya at Mitsuya na parehong nakasakay sa wheelchair. Sinabi nito kay Takamichi na dalhin sina Hakai at Soya sa laban. Matapos noon ay sinabi ni Metsuno sa lahat na kailangan nilang patunayan na hindi sila matatalo kahit nawala si Mikey. Sa Yokohama ay pinakitang binanata ni Isana ang ibang pinuno ng mga gang para ipakita sa mga ito kung sino ang mas malakas. Sunod ay pinag-usapan ng mga taga-Tenjiko na hindi na magpapakita ang Toman dahil kakaunti na ang bilang ng mga ito. Bukod doon ay pinilayan pa nila ang dalawa sa mga kapitan nito. Inaasahan rin ng Tenjiko na hindi kikilos ang Toman nang wala sina Mikey at Draken, na ngayon ay nagdadalamhati sa pagkamatay ni Emma. Dahil doon ay inanunsyo na ni Isana na ang Tenjiko ay aakyat na sa panibagong level, kung saan gagawa sila ng mga iligal at kokontrolin ang buong underworld ng Japan. Ganun pa man ay biglang pinatahimik ni Kisaki ang lahat at sinabi na darating ang Toman. Dumating ang Toman na pinangungunahan ni Takamichi. Agad na inisip ni Takamichi at Matsuno kung paano mapupuntahan si Kisaki. Sunod ay napansin ni Isana na kakaunti ang Toman, kaya iminungkahi nito na magsagawa muna ng one-on-one bago ang laban. Si Shion ang nagrepresenta mula sa Tenjiko, habang sa Toman naman ay si Takamichi pero pinalitan ito ni Peian. Sinabi nito na hindi pwedeng mawala si Takamichi dahil ito ang kanilang pinuno. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban. Napabagsak ni Peian si Shion sa isang suntok at nagdulot ito ng takot sa ibang miyembro ng Tenjiko. Agad na sinabihan ni Peian si Takamichi na ibigay na ang hudyat ng pag-atake. Tumugon si Takamichi at inutusan ang lahat na sumugod. Habang nakikipaglaban ang iba, tinawag ni Metsuno ang buong First Division para tulungan si Takamichi na makapunta kay Kisaki. Kisaki!
Nakalalamang ang Toman sa laban at napansin ito ni Isana kaya napilitan na itong kumilos, pinabagsak ni Isana si Payan sa isang sipa para mapababa ang moral ng buong Toman, pagkatapos ay pinakita ang nakaraan, kung saan nakuha ni Isana ang respeto ng mga miyembro ng S62 Generation. Sa kasalukuyan, inutusan na ni Isana ang S62 Generation na sumali sa laban, sinubukan na harangin ni Mochi si Takamichi pero inatake ito ni Mitsuno. Muling ipinagpatuloy ni Takamichi ang pag-abante pero pinigilan siya ni Kakucho. Tinanong nito kung bakit pumunta pa rin si Takamichi. Sumagot si Takamichi na tatalunin nila si Isana at babawiin si Kokonoy. Pero sinabi ni Kakucho na hindi na babalik si Kokonoy dahil kusang pinili nito ang Tenjiko. Sa ibang parte ng labanan, pinakita si Kokonoy na kinukumbinse si Inui na iwan si Takamichi at sumali na lang sa Tenjiko. Pero hindi pumayag si Inui at sinabihan si Kokonoy na tigilan na ang pagkahumaling kay Akane. Nagalit si Kokonoy at sinakal si Inui. Ganun pa man ay agad na nakawala si Inui at sinabi kay Kokonoy na tanggapin na hindi siya si Akane. Naalala ni Kokonoy ang araw na pinuntahan siya ni Inui sa library para sabihan na magpahinga. Hindi niya ito pinakinggan at nagpatuloy lang sa pagbabasa. Makalipas ang ilang oras ay nakita niya si Inui na nakatulog na sa paghihintay. Nilapitan niya ito at hinagkan sa mga labi. Dahil doon ay naalala niya si Akane. Ayon kay Kokonoy si Akane ay ang ate ni Inui na mas matanda sa kanila ng 5 taon. Nang imbitahan siya ni Akane na magbasa sa library, napansin niya na maganda si Akane kahit kamukha nito si Inui. Dito ay sinubukan niyang halikan si Akane pero bigla itong nagising. Dahil doon ay napilitan siyang aminin kay Akane ang kanyang nararamdaman. Kinagabihan ay hiniling ni Kokonoy kay Akane na pakasalan siya kapag nasa tamang edad na siya. Pumayag si Akane kaya lubos na ligaya ang naramdaman ni Kokonoy. Kaso habang nasa daan pa uwi ay nakita niyang nasusunog ang bahay ni Akane. Dahil doon ay bumalik siya para subukan itong iligtas. Kaso hindi si Akane ang kanyang nailigtas kundi si Inui. Nagawang mabuhay ni Akane sa malakas na sunog. Pero ayon kay Inui ay walang sapat na pera ang kanilang mga magulang para ipagamot ito. Dahil doon ay pinag-aralan ni Kokonoy ang lahat ng paraan para kumita ng pera. Pinasok niya ang masasamang gawain para kumita ng mabilis at mas pinalawak pa ang kanyang koneksyon. Kaso isang araw ay bigla siyang tinawagan ni Inui at sinabi nito na pumanaw na si Akane. Pinuntahan niya si Akane sa ospital at humingi ng tawad dahil hindi siya agad nakaipon ng sapat na pera. Sa kasalukuyan, sinabi ni Kokonoy na tanggap na niyang wala na si Akane, pero sinabi nito na hindi na siya aalis sa Tenjiko. Samantala, nagsimula na ang laban ni Takamichi at Kakucho. Gustong tulungan ni Mitsuno si Takamichi pero pinigilan ito ni Mochi. Pagkatapos nun ay pinakita pa ang ibang miyembro ng Toma na nakikipaglaban sa mga miyembro ng S62 Generation. Hindi magkatugma ang galaw ni Hakai at Soya sa pakikipaglaban kaya nahihirapan ito. Nagtalo ang dalawa sa gitna ng laban kaya inatake tuloy ng magkapatid na Haitani. Ganun pa man pagkatapos nun ay nagawa pa ring makabangon ng dalawa at muling sumugod. Sa kasamaang palad, nahawakan ng magkapatid na Haitani si Hakai at hindi na ito matulungan ni Soya na nabalian ng binti. Nagulat ang lahat nang biglang umiyak si Soya na parang bata. Pagkatapos nun ay pinakita si Nahoya na sinasabing nag-aalala siya na baka umiyak si Soya. Dahil ayon dito kapag umiiyak si Soya ay nagiging demonyo ito at nagiging mas malakas sa kanya ng 100 beses. Sa laban ay sinugod ng magkapatid na Haitani ang umiiyak na si Soya. Osena, Mitsami. Nang mapabagsak ni Soya ang magkapatid ay napilitan ng ibang miyembro ng S62 Generation na rumesbak. Hindi makapaniwala si Takamichi na natalo ni Soya ang 4 na miyembro ng S62, dahil sa nangyari ay natakot ng lumaban ang mga miyembro ng Tenjiko, habang si Takamichi naman ay nagtipon sa gitna para umatake. Kaso muling bumangon si Yasuhiro at bumunot ng patalim tapos sumugod. Pinigilan ni Kakucho si Yasuhiro kaya pinasalamatan ito ni Takamichi, pero sinabi ni Kakucho na mali ng akala si Takamichi tapos biglang sumugod.
合わせられる。 Mabilis na pinabagsak ni Kakucho sina Soya at lumapit kay Takamichi. Sinubukan na kausapin ni Takamichi si Kakucho pero inatake siya nito. なんで俺は情なく殺せる。 Habang binabanata ni Kakucho si Takamichi, sinabi ni Kokonoy kay Inui na matatalo ng Tenjiko ang Toman. トーマンは今日終わり。 Ganun pa man ay nagulat ang lahat dahil sa kabila ng mga malalakas na suntok ni Kakucho ay nagagawa pa rin na makabangon ni Takamichi. Sa puntong ito ay pinipilit ng kumbensihin ni Kakucho si Takamichi na sumuko, pero tumanggi ito at nagpatuloy na lumaban. Hindi na nakatiis si Metsuno at pinigilan na si Takamichi. Ipinaliwanag ni Metsuno kay Takamichi na natalo na ang Toman, pero ipinagpilitan ni Takamichi na hindi pa natatalo ang Toman dahil ayon dito hanggat naroon siya ay hindi sila matatalo. Inutusan ni Isana si Kakucho na tapusin na si Takamichi pero hindi ito kumilos. Dahil doon ay lumapit na si Kisaki at tinutukan ng baril si Takamichi. 覚悟がよ。 Nagulat ang lahat sa ginawa ni Kisaki, ganun pa man ay hindi nagpakita ng kahit konting takot si Takamichi, dahil doon ay kinabahan si Kisaki at naiputok ang baril sa paa ni Takamichi. Sinabi ni Takamichi kay Kisaki na hindi siya susuko kahit mamatay siya, pagkatapos ay inilapit ang kanyang ulo sa baril na hawak ni Kisaki, pero imbes na barilin ay sinuntok lang ni Kisaki si Takamichi. Ganun pa man dahil sa pinakitang determinasyon ni Takamichi ay pinilit na bumangon ng mga bumagsak na miyembro ng Toman. Nag-alok ng kasunduan si Kisaki na pagsamahin ang Toman at Tenjiko, pero agad itong tinanggihan ni Takamichi sa pamamagitan ng suntok. Muli pa sana itong susuntukin ni Takamichi pero hinarang na ito ni Isana. Pagkatapos nun ay si Isana naman ang bumugbog kay Takamichi. Maya-maya pa ay biglang nakita ni Isana kay Takamichi si Shinichiro. Kaya mas lalo pa nitong binanatan si Takamichi. Dito ay sasalakayin sana ni Takamichi si Isana pero bigla itong huminto nang makita si Mikey na paparating. Itinaas ni Takamichi ang kanyang kamay at sinabi kay Mikey na hindi siya natalo. Dahil doon ay napatingin ang lahat sa direksyon ni Mikey at nagulat sa kanilang nakita. Lumapit si Mikey kay Takamichi at nagpasalamat. Ilang saglit pa ay dumating rin si Draken na kasama si Hinata. Lumalabas na para makumbinse si na Mikey na tulungan si Takamichi. Sinabi ni Hinata sa mga ito ang totoo na mula si Takamichi sa future. Agad naniwala ang dalawa dahil noon pa man ay nagtataka na sila sa mga kilos ni Takamichi. Humingi ng paumanhin si Hinata kay Takamichi sa kanyang ginawa, habang si Mikey naman ay naghahanda na sa laban. Dito ay sinabi ni Mikey na balewala sa kanya ang 200 kalaban dahil kakayanin niya ang 20,000. Dahil doon ay na-realize ng lahat ng miyembro ng Toman na bumalik na ang dating Mikey. Pagkatapos noon ay biglang inatake ni Isana si Mikey. Gumanti ng mga sipa si Mikey pero nagagawa itong madepensahan ni Isana. Ganun pa man ay hindi pa rin tumigil si Mikey sa pagsugod. Naalala ni Isana ang unang pagbisita sa kanya ni Shinichiro sa bahay ampunan, isinakay siya nito sa motor at inilibot sa buong lugar, pagkatapos noon ay nasundan pa ito ng maraming pagbisita at sa bawat pagbisita ay meron natututunan si Isana. Nang makalabas sa juvie si Isana ay agad niyang pinuntahan si Shinichiro at inaya ito na magmotor. Dito ay tinanong ni Isana kay Shinichiro kung hahayaan siya nitong pamunuan ang Black Dragon. Pumayag si Shinichiro pero sinabi rin ito na ipapamana niya ang Black Dragon kay Mikey at hindi ito nagustuhan ni Isana. Sa kasalukuyan, sinabi ni Isana na papatayin niya si Mikey dahil kinuha nito ang lahat sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa ang kanilang laban. Sa puntong ito ay bumabagal na ang mga atake ni Isana. Ayon kay Draken ay dahil yun sa pagsalag nito sa malalakas na sipa ni Mikey. Sinabi ni Mikey kay Isana na hindi ito nag-iisa dahil naroon pa siya na kapatid nito. Ayaw ni Isana na makinig kaya binanatan ito ni Mikey. Tuluyan ang nasiraan ng bait si Isana at kinuha ang baril ni Kisaki. Ganun pa man sa sandaling papuputukin na nito ang baril ay pinigilan ito ni Kakucho. Sinabihan nito si Isana na tumigil dahil natalo na ang Tenjiko.
Tapos naalala ni Kakucho ang araw na nakilala niya si Isana, kung saan malungkot siya dahil namatay ang kanyang mga magulang, pero binigyan siya ni Isana ng bagong rason para mabuhay. Sa kasalukuyan, kinukumbinse ni Kakucho si Isana na itigil na ang laban, pero biglang binaril ni Kisaki sa likuran si Kakucho. Ayon kay Kisaki ay nagiging hadlang sa kanyang mga plano si Kakucho kaya niya ito binaril. Nagalit si Kakucho at sumalakay kaya muli itong binaril pero sinalo ni Isana ang lahat ng bala. Matapos mapuruhan ng baril ni Kisaki ay sinabi ni Isana kay Mikey na natalo na ang Tenjiko. Nagagalit si Kakucho dahil isinakripisyo ni Isana ang sarili para lang sa kanya. Humingi ng paumanhin si Isana kay Kakucho at ngumiti, habang hindi pa rin makapaniwala ang lahat sa nangyari. Kinuwento ni Isana kay Mikey ang araw na nakita niya ang kanyang ina, kung saan sinabi nito sa kanya na siya ay anak sa unang asawa ng kanyang ama na Pilipino. Ibig sabihin ay hindi niya kadugo ang kanyang ina o kahit pa sina Shinichiro. Nagalit si Isana kay Shinichiro dahil pinaasa siya nito na meron siyang tunay na pamilya. Dito ay na-realize na ni Mikey kung bakit sinasabi ni Isana na siya ay nag-iisa. Pagkatapos nun ay tuluyan ng nawala ng buhay si Isana. Nagsimulang umulan ng yelo at naalala ni Kakucho ang nakaraan, kung saan sinabi ni Isana sa kanya na gagawa sila ng bansa para sa mga tao na walang pamilya. Sinabi rin ito sa kanya na ang bansa na kanilang gagawin ay tatawagin na Tenjiko. Pagkatapos nun ay nawalan na ng malay si Kakucho sa tabi ni Isana. Dito ay inanunsyo na ni Mikey na tapos na ang laban at inutusan ang lahat na umalis sa lugar. Ganun pa man ay ginustong magpaiwan ng mga miyembro ng S62 para hintayin ang mga otoridad. Dahil doon ay inilipat na nina Mikey ang kanilang atensyon kay Kisaki, na biglang isinakay ni Shuji sa motor at humarurot. Ganun pa man ay sinundan ito ni Takamichi at Draken hanggang sa ito ay maaksidente. Nilapitan ni Takamichi si Kisaki pero bigla itong tumakbo. Buti na lang ay naroon si Draken para buhatin si Takamichi. Hindi nagtagal ay nakahabol na rin si Shuji at inatake nito si Draken. Kaya napilitan si Takamichi na habulin si Kisaki kahit may tama ng baril sa paa. Ilang saglit pa ay naabutan na ni Takamichi si Kisaki at agad sila nitong nagsuntukan. Tinatawag ni Takamichi na duwag si Kisaki habang binabanatan nito sa sahig. Ganun pa man ayon kay Kisaki ay hindi kailangan na maging malakas para maging pinuno. Sunod ay sinabi ni Kisaki na nakapagtataka na laging napipigilan ni Takamichi ang kanyang mga perpektong plano. Sinipa ni Takamichi si Kisaki at kinuwento ang araw na siya ay nanumpa na magiging pinuno ng Toman. Tapos sinabi ni Takamichi kay Kisaki na may kakayahan siyang maglakbay sa oras. Pagkatapos nun ay may nakitang kaganapan mula sa future si Takamichi nang hawakan niya si Kisaki. Dahil doon ay naitanong niya kay Kisaki kung bakit ito nahuhumaling kay Hinata. Muling nakita ni Takamichi ang kaganapan at naintindihan na niya ito. Lumalabas na nag-propose si Kisaki kay Hinata sa future pero hindi ito tinanggap ni Hinata. Pagkatapos noon ay biglang tinutukan ni Kisaki ng baril si Takamichi. Tapos kinuwento na noon pa man ay may gusto na siya kay Hinata. Pero isang araw ay dumating si Takamichi at ninakaw ang puso nito. Mula noon ay sinundan na ni Kisaki si Takamichi. Kung saan nalaman ni Kisaki na pangarap ni Takamichi na maging #1 gangster sa buong Japan, nag-decide si Kisaki na gayahin ang pangarap ni Takamichi at naghanap ng paraan para matupad ito. Dahil iniisip niya na kapag natupad niya ang pangarap ay magugustuhan rin siya ni Hinata. Ayon pa kay Kisaki ay si Mikey ang nakita niya na pinakamagandang gamitin sa kanyang mga plano. Pagkatapos noon ay sinabi ni Kisaki na mas mabuti pang patayin na lamang niya si Hinata, kesa mapunta ito kay Takamichi. Nagalit si Takamichi at inagaw ang baril sa kamay ni Kisaki. Dito ay balak ng patayin ni Takamichi si Kisaki, pero hindi natuloy dahil biglang dumating sina Hinata at Mikey. Sinubukan ni Kisaki na agawin ang baril pero hindi nagtagumpay kaya tumakbo na lang ito. Habang tumatakbo ay sinabi ni Takamichi kay Kisaki na hindi na niya ito hahayaang maglakbay sa oras. Tumigil si Kisaki at sinabi na mali ng akala si Takamichi pero bigla itong nabangga ng truck. Habang nag-aagaw buhay ay naalala ni Kisaki ang lahat ng kanyang mga ginawa. Kisaki ga tsuihou sareta.
Tapos sinabi na nais niya lamang na maging katulad ni Takamichi. Bago tumigil sa paghinga ay sinabi nito na ayaw niyang mamatay. Pagkatapos noon ay dumating na sina Hina at Mikey. Ang naganap sa araw na yun ay tinawag na Kanto Incident at nagresulta ito sa 5 pagka-aresto at 3 pagkamatay. Sanoema. Kurokawa Izana. Sa sumunod na araw ay dinalaw ni Takamichi sa ospital si Kakucho na himalang nakaligtas sa tama ng bala. Dito ay ibinunyag ni Takamichi na siya ay na-trauma matapos masaksihan ang pagkamatay ni Kisaki.